Magandang oras po, Miss Butter. Ganun na rin po ang inyong mga listener. Itago niyo po ako sa pangalang Ray, tubong aklan. At gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan naming mag-anak noong taong 2008. Hindi ko po alam kung paano ko ito sisimulan. Pero hanggang ngayon, kapag naiisip ko, kinikilabutan pa rin ako. Lumaki po ako sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at masukal na kakahuyan. Gabi-gabi, tahimik ang paligid. Maliban na lang kapag sumisipol ang hangin sa damuhan. Pero may isang buwan ng Oktubre na hindi ko makakalimutan. Iyon, yung panahong buntis ang misis ko sa panganay naming anak. Ayon sa kwento-kwento ng matatanda sa amin, kapag may buntis sa bahay, mas naging aktibo raw ang mga nilalang na hindi nakikita, lalo na ang aswang. Nung una, hindi ko pinapansin ang mga kwento ng kapitbahay. Hanggang sa mismong gabi na iyon. 2:00 ng madaling araw. Nagising ako kasi parang may kumakaluskos sa bubungan namin na pawid. Akala ko pusa lang. Pero kakaiba. Mabigat ang tunog. At parang may humahaplos sa ibabaw. Pinakiramdaman ko muna. Tahimik lang ang paligid. Maliban sa kakaibang tik-tik na narinig ko. Mahina sa una. Pero parang palapit ng palapit. Nang sumilip ako sa bintana, nakikita ko yung mga sanga ng puno sa gilid ng kubo namin na gumagalaw kahit walang hangin. At sa ilaw ng buwan, nakita ko ang isang anyo. Mahabang buhok, payat ang katawan, at nakayuko. Nakadikit ang mukha sa bubungan. Para bang inaamoy niya ang loob ng bahay. Kinalabutan ako. Dahan-dahan kong ginising ang asawa ko. Pero ayaw kong magpanik siya. Sinabi ko lang na humiga siya at magdasal. Kinuha ko yung bolo sa gilid ng pintuan at lumabas ako ng dahan-dahan. Habang nakatingala ako, biglang tumigil yung kaluskos. Paglingon ko sa bubungan, wala na. Pero sa di kalayuan, sa tabi ng punong saging, nakita ko yung parehong anino. Nakatingin, diretso sa akin. Mapupungay pero malamig ang mata. At sa ngiti niya, nakita ko ang mahaba at marutulis na ngipin. Hindi ko inaksaya ang oras. Sumigaw ako para gisingin ang mga kapitbahay. Nang magsilabasan sila, wala na ulit yung nilalang na yun. Pero sa bubungan, may naiwan. Parang malalaking marka ng kuko at ilang patak ng malagkit na likido na kulay itim. Simula noon, binantayan namin ang bahay gabi-gabi hanggang sa makapanganak ang asawa ko. At salamat sa Diyos, ligtas siya. At ang anak namin. Pero hanggang ngayon, kapag sumasapit ang bare months at malamig ang gabi, parang narinig ko pa rin yung tiktik sa dilim. At tuwing naalala ko yung ngiti nung nilalang, naninigas pa rin ang batok ko sa takot. Makalipas ang 1 linggo mula nang manganak ang asawa ko, akala ko tapos ng lahat. Masaya kami sa pagdating ng anak namin. At kahit puyat, puno ng tuwa ang bawat araw. Pero sa likod ng ngiti ko, hindi mawala sa isip ko ang anyo ng nilalang
na nakita ko noong isang gabi. Kahit gaano ako kapuyat, lagi akong nagbabantay tuwing hating gabi. Binuksan ko lang ng kaunti ang bintana para kung sakaling may kakaiba, agad ko makita. At noong gabing iyon, buwan ng Nobyembre, malamig at tahimik, muli kong narinig ang pamilyar na tunog. Tik, tik, tik. Sa una, mahina lang. Pero napansin kong habang tumatagal, mas lalo itong humihina sa tunog. Na ayon sa sabi-sabi ng matatanda, ibig sabihin mas lumalapit ito sa iyo. Kinabahan ako. Sumilip ako sa labas. Sa liwanag ng buwan, nakita ko sa may dulo ng bakuran namin ang isang babaeng sobrang payat. Nakita kong nakatayo sa lilim ng punong niyog. Hindi siya gumagalaw. Pero nakatitig siya sa bintana ng kwarto kung saan natutulog ang asawa at anak ko. Agad kong kinuha ang bolo. Pero bago ako makalabas, narinig ko ang marahang pagdikit ng kung anong bagay sa bubungan. Muli, yung mabigat na kaluskos. Pagtingala ko, nanindig ang balahibo ko. Nakatapa siya sa bubungan, nakasubsob mismo sa tapat ng higaan ng anak ko. Para bang inaamoy o sinusubukang sumilip. Hindi ko na inalintan ang takot. Sumigaw ako ng malakas, sabay hampas ng bolo sa bubungan. Doon siya biglang umatras. Pero nakita ko sa gilid ng bubong ang paa niya. Mahaba, maputla, at parang marutulis na kuko. Mabilis siyang tumalon, pababa sa bakuran. At doon ko mas malinaw na nakita ang itsura niya. Ang mukha niya ay parang babae, pero wala nang kabuuan ng laman. Parang balat na lang at buto. Ang dila niya, mahaba at nangingintab. Sa gilid ng labi niya, may nakasabit, parang hibla ng laway na maitim. Tumakbo siya papalayo, pero hindi diretsong takbo. Parang mababang lumilipad. Mabilis at hindi normal ang galaw. Nang magdatingan ang mga kapitbahay dahil sa sigaw ko. Sinabi nila na yun daw ang aswang na matagal nang gumagala sa kabilang baryo. At kapag nabigo raw itong makuha ang gusto niya, babalik ito hanggang makahanap ng tiyempo. Simula noon, halos hindi na ako natutulog. May patalim ako sa tabi ng kama. At bawal magbukas ng bintana kahit gaano kainit. Dahil alam ko, hindi pa iyon tapos. At sa tuwing natutulog ang anak ko, minsan naririnig ko pa rin sa malayo ang tunog na iyon. Tik, tik, tik. Parang paalala na naghihintay lang siya sa maling pagkakataon. 2 linggo na mula noong huling pagbisita ng aswang. Sa totoo lang, halos sigurado na ako na babalik siya. Hindi ako nakampante kahit minsan. Palaging nakalak ang pinto, nakasara ang bintana, at may bawang at asin sa lahat ng sulok ng bahay. Pero noong gabi ng Pasko, habang abala ang karamihan sa baryo sa salo-salo, ako'y nakaupo lang sa harap ng duyan ng anak ko. Tahimik lang ang paligid, pero ramdam ko na may kakaiba. Bandang 12:30, narinig ko na naman ang tunog na hindi ko makakalimutan. Tik, tik, tik. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero pakiramdam ko,
Nanggaling iyon mula sa mismong kisame namin. Pakiramdaman ko pa hanggang sa may naninig akong parang humihigop ng hangin sa ibabaw. Dahan-dahan akong tumingin, paitaas, at doon, sa maliit na siwang ng kisame, may mahaba at madulas na dila na unti-unting bumababa, diretso sa duyan ng anak ko. Para akong nanigas sa takot, pero agad akong kumilos. Hinampas ko ng bolo ang dila, at agad itong umatras, kasabay ng malakas na hiyaw mula sa bubungan. Isang tinig na parang halo ng babae at hayop. Mabilis kong kinuha ang anak ko at isinalin sa asawa ko. Sabay sigaw, "Huwag kang lalabas! Isara mo ang pinto!" Paglabas ko, sakto namang bumaba mula sa bubungan ang nilalang. Ngayon, malinaw ko na siyang nakita. Mahaba ang buhok pero gusot. Namumula ang mata. At bukas ang bibig na may ngipin na parang patalim. Ang balat niya ay kulay abo. At bawat galaw niya ay parang isang mabangis na pusa na handang sumunggab. Umikot siya sa akin. Parang nagbabantay ng tiyempo. Hindi ko siya tinantanan ng tingin habang mahigpit kong hawak ang bolo. Sinubukan niyang sumugod. Pero bago pa siya makalapit, inihagis ko sa kanya ang isang sako ng asin. Pagdikit ng asin sa balat niya, nagliyab ito ng kaunti at napasigaw siya ng ubod ng lakas. Isang sigaw na nagpatindig ng lahat ng balahibo ko. Tumakbo siya palayo, mabilis, at lumipad sa likod ng mga puno hanggang mawala sa dilim. Pagbalik ko sa loob, nanginginig ang asawa ko sa sobrang takot. Hawak-hawak niya ang anak namin na umiiyak. Sa oras na iyon, alam ko na hindi pa tapos ang laban. Dahil sa tingin ko, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At sa totoo lang, simula noong gabing iyon, mas malakas pa ang kutob ko na babalik siya. Pero hindi na mag-isa. Pagkatapos ng insidente noong Pasko, halos hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kahit anong dasal at proteksyon ang gawin ko. Palagi kong iniisip, babalik siya. At sa lakas ng sigaw niya, nung tinamaan ng asin, sigurado ako na hindi siya susuko ng basta-basta. Isang gabi ng Enero, habang mahimbing na natutulog ang asawa at anak ko, nakaupo ako sa bangko, nakatanaw sa bintana. Tahimik ang paligid, pero ibang pakiramdam ko. Parang may mga matang nakamasid sa dilim. Maya-maya, muling dumating ang tunog na kinakatakutan ko. Tik, tik, tik. Pero ngayong gabi, hindi lang isa, dalawa, tapos naging 3. Hanggang sa lahat, sabay-sabay na tunog mula sa iba't ibang direksyon. Kinilabutan ako. Paglabas ko ng bahay, tumambad sa akin ang tanawin na hindi ko malilimutan. Sa gilid ng kakahuyan, may 3 nilalang na naglalakad papalapit. Lahat sila'y payat, maputla, at may nagliliwanag na mapupulang mata. Nakangisi silang lahat. Para bang inaasar ako. Isa sa kanila, kilala ko. Yung babae nakita ko dati. Pero ngayon, mas mabangis ang itsura. Yung dalawa, parehong lalaki.
Mahaba ang kuko at tila gutom na gutom. Mabilis kong kinuha ang kampana na gawa sa bakal na nakasabit sa may puno. Pinatunog ko ito ng malakas, kasabay ng pagsigaw para gisingin ang mga kapitbahay. Sa baryo namin, kapag tumunog ang kampana sa hating gabi, ibig sabihin, may panganib. Naglabasan ang mga kapitbahay, dala-dala ang mga sulo, bawang at sibat na may balot ng asin. Nagtulungan kaming harapin ang mga nilalang na unti-unting lumalapit sa gitna ng bakuran. Sumugod yung isa. Mabilis, pero sinalubong siya ng sibat na may asin. Napatras siya. Napasigaw ng nakakasindak. Ang babae naman, lumipad papunta sa bubungan ng bahay ko. Pilit pinapasok ang siwang ng kisame. Pero bago siya makalapit, binuhusan siya ng kapitbahay kong may daladalang bote ng langis na may bawang. Umusok ang balat niya habang nagsisigaw ng ubod ng lakas. Ang buong baryo, sabay-sabay kaming humiyaw ng dasal. Pinagtulungan naming palibutan sila ng apoy at asin. Hanggang sa bandang huli, umatras sila. Tumalon sa kakawian at naglaho sa kadiliman. Tahimik kaming lahat. Nanginig pa ang kamay ko habang hawak ang bolo. Pero sa isip ko, malinaw ang banta. Babalik sila. At sa bawat pagbabalik nila, mas marami sila. Mas gutom. Mas malakas. At ang pinaka nakakakaba, bago sila tuluyang maglaho, narinig ko pa yung babae. Nakatingin sa akin, ngising-ngisi. Sabay sabi ng paos na boses, "Hindi ka namin tinatantanahan." Mula nung gabing iyon na sabay-sabay silang umatake, hindi na naging pareho ang baryo namin. Halos gabi-gabi, may narinig kaming huni ng tiktik sa iba't ibang sulok. At kahit sa umaga, ramdam namin ang bigat ng hangin. Para bang may anino na nakadikit sa bawat sulok ng kalsada. Hindi na rin ako makalabas ng bahay ng mag-isa. Kapag nagtatrabaho ako sa bukid, lagi akong dala ang bolo at isang maliit na supot ng asin. Ang anak ko, halos hindi na namin pinalalabas. Lahat ng kapitbahay, takot. Kaya, nagpasya ang mga matatanda sa baryo, kailangan na itong tapusin. Tinipon kami sa kapilya. Doon dumating si Mang Lando, ang pinakamatandang albularyo sa aming lugar. Tahimik siya habang pinagmamasdan ang mga mukha namin hanggang sa nagsalita siya. Matagal nang may pugad ng aswang sa kakahuyan. Hanggat hindi natin winawasak iyon, babalik at babalik sila. Hindi lang ang anak mo ang pakay nila, Ray, kundi lahat ng sanggol at buntis sa baryo. Kinilabutan ako. Totoo nga ang hinala ko. Hindi lang pala kami ang target. Kaya isang gabi, nagtipon kaming halos 30 kalalakihan. May daladalang sulo, sibat na may balot na asin, at mga bote ng langis na may bawang. Sa unahan namin, si Mang Lando. May hawak na krus at bote ng langis na itim. Pagdating namin sa masukal na bahagi ng kakahuyan, nagsimulang lumamig ang paligid. Tahimik, walang huni ng kuliglig o ibon. Tanging tunog ng yabag at tibok ng dibdib ko ang naririnig ko. Hanggang sa makarating kami sa isang lumang punong balete.
Doon, bigla kaming nakarinig ng sabay-sabay na tiktik na parang galing sa lahat ng direksyon. At mula sa kadiliman, isa-isa silang nagsulputan. 4, 5, hanggang sa halos 10 na sila. Lalaki, babae, payat, mahabang kuko, mapupula ang mga mata. Lahat nakangisi, nakapalibot sa amin. Nagsimula ang kaguluhan. Sumugod ang isa. Sinalubong ng sibat na may asin. Sumigaw siya na nakakasindak bago tumumba. 2 pang nilalang ang umatake. Pero tinabig sila ng apoy mula sa mga sulo. Sa gitna ng labanan, ang babaeng aswang na una kong nakita, siya ang pinakamatapang. Diretso siyang sumugod sa akin. Nakabuka ang bibig na parang ahas. Hampas ng bolo ang ginawa ko, pero mabilis siya. Naramdaman ko ang kuko niya sa braso ko. Mainit. Parang apoy ang hapdi. Bago niya ako tuluyang masugatan, sumigaw si Mang Lando at binuhusan siya ng langis na may dasal. Umusok ang balat niya at halos masunog sa harap namin habang nagsisigaw ng malakas. Isa-isa silang umatras, pero hindi pa tapos. Ang iba, lumipad, papasok sa balete. Doon sinabi ni Mang Lando, "Diyan ang pugad nila. Kailangan nating sunugin." Agad naming pinalibutan ng tuyong kahoy at binuhusan ng langis. Nang masindihan ang apoy, sumiklab ang buong paligid ng balete. Narinig namin ang mga nakakasindak na sigaw mula sa loob. Mga boses na hindi na tao. Hanggang sa tuluyang lamunin ng apoy ang buong puno. Tahimik kaming lahat. Pawis na pawis, nanginginig. Pero buo ang loob namin na iyon na ang katapusan nila. Makalipas ang ilang araw, mula nang sunugin namin ang balete, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang naririnig na tiktik sa gabi. Wala nang kakaibang kalusko sa bubungan. Ang mga tao'y nakahiga ng maluwag. Pero para sa akin, may natira pa ring takot. Lalo na kapag tahimik ang gabi at maririnig ko lang ang iyak ng anak ko. Lagi kong iniisip, baka may nakatakas, baka may bumalik. At hindi nga ako nagkamali. Isang hating gabi, habang nakahiga kami ng asawa ko, biglang umiyak ang anak ko ng ubod ng lakas. Nang tumayo ko para aluin siya, narinig ko sa labas ng bahay ang isang tinig na paos. "Ray! Ray! Hindi pa tayo tapos." Mabilis kong dinampot ang bolo at lumabas. Doon, nakita ko ang babae. Ang aswang na una kong nakaharap. Sunog ang balat niya. Halos kalahati ng mukha niya ay natutunaw na. Pero nakatayo pa rin siya. Nakatingin sa akin na puno ng galit. Sumugod siya. Mabilis. Parang wala nang pakialam sa sarili. Halos madagit niya ang mukha ko kung hindi ko agad naisalag ang bolo. Naramdaman ko ang lakas niya. Hindi siya ordinaryo. Punong-puno siya ng puot at gutom. Pero handa na ako. Kinuha ko ang bote ng langis na may asin at bawang. Sabay buhos sa katawan niya. Napasigaw siya. Umuusok ang balat habang pilit pa rin lumalapit. Sa huling lakas ko, isinaksak ko ang bolo sa dibdib niya. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong bakuran.
Sabay pagbagsak niya sa lupa, unti-unti siyang nagliyab hanggang sa abo na lang ang natira. Huminga ako ng malalim, halos manghina sa lahat ng nangyari. Doon ko naramdaman na tapos na talaga. Mula noon, hindi na muling nakarinig ang baryo ng tiktik. Tahimik na muli ang mga gabi. Nakapagpatuloy kami ng buhay at ligtas ang aking asawa at anak. Pero sa bawat kwento ng mga matatanda, sa bawat alingas-ngas ng hangin sa gabi, isa lang ang natutunan ko. Hindi kailanman mawawalang kasamaan. Baka naubos namin ang pugad dito, pero may iba pang pugad sa ibang lugar. At hanggang ngayon, tuwing sumasapit ang gabi at katahimikan, lagi kong pinapaalala sa aking sarili, huwag magpakampante. Dahil ang mga aswang, kahit anong oras, maaring bumalik. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At muli, ako po, si Ray.